Okay mga kababayan, no? Si Donald Trump, si Uncle Sam ng Amerika. May ultimatum na ang China at Russia. So, ibig sabihin nagsalita na si Presidente Donald Trump na binigyan niya ng ultimatum ang China at Russia na wag na silang makulit. Ayan Ayan, ito yung bibigyan natin ng reaction video, criticism, komentaryo, kung ano man inyong mga saloobin dyan, mga kababayan. Pwede rin naman kayo mag-comments dyan. Okay? So, itong bibigyan natin reaction, ito yung tungkol sa West Philippine Sea na naman to. Alam nyo naman, ang West Philippine Sea na gustong-gustong atat na gustong-gustong kunin ng mga incheck na to. Okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, mga kababayan, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay. And also, please, pakisubscribe din kay Melbs Castle. So, sa kanyang video to, no, bibigyan lang natin ng reaction to, komentaryo. Kasi ito yung mainit na balita ngayon tungkol sa ating West Philippine Sea. Hindi naman tungkol sa mga crocodile to. Alam ko ang crocodile ngayon ang pinakamainit na balita. So okay, umpisa na natin. Grabe, nakakatakot si President Donald Trump. Nagbabala sa China at Russia na kung lalabanan nyo sa digmaan ng Amerika, hindi nyo gugustuhin yan. Baka magaya kayo sa Iran. Binagsakan ng higanting bomba. Sa Russia, nais kasi ni President Donald Trump na itigil na ni Putin ang lumalang giyera sa Ukraine. Dahil kung hindi daw to ihihinto ng Russia, mapipilitan ng US na manghimasok. Binalaan rin ni Trump ang China na kung sasakupin ng China ang Taiwan o ang West Philippine Sea, ibang usapan na yan. Gulo daw yan. Kaya mas mabuti raw siguro kung lalayas na ang China sa kapaligiran ng Taiwan at Philippines. Yan, tingnan nyo naman Matindi si Donald Trump ng Amerika. Binigyan talaga ng ultimatum. Lagot kayo mga inchik at Russia. Nagbigay na. Pag di pa kayo sumunod at tumigas pa ang ulo nyo, ewan na lang natin. Pinagmayabang pa ni Trump na ang US daw ang may pinakamalakas na armas sa buong mundo. Yes. Wala na raw ang mas lalakas pa sa Amerika. Kaya mag-isip-isip raw ang China at Russia na kung hindi ito makikinig sa Amerika, malaki daw ang kapalit niyan. Yon. There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. We have the greatest weapons on earth. We hate to use them. But we did something that for 22 years people wanted to do. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called, between Israel and Iran, with both sides agreeing to fight no longer. Everyone thought Russia would win this war in 3 days. Yes, tingnan nyo naman mga kababayan.
ang sinabi ni Donald Trump sa China, pag hindi kayo tumigil at naging agresibo pa kayo sa West Philippine Sea o South China Sea or tinatawag na itong ating kumbaga matagal nang tinatawag na China Sea, pero iyon ay West Philippine Sea na, no? So pag nagmakulit pa ang tong mga incheck, talagang dudurugin na daw. Dudurugin na daw ng Amerika o ni Uncle Sam ang China. Patay kayo, ba't kasi kayo? Kaya na, tingnan nyo na, napuno na ang salop, napuno na si Donald Trump, talagang nagbigay na ng ultimatum. Kaya in-check, makinig kayo. Pag nangulit pa kayo sa West Philippine Sea, may kalalagyan kayo. At isa pa, ang Russia, pag hindi daw tinigil ni Putin, ang panggigera, ang panggugulo sa Ukraine, may ultimatum din siya na dudurugin niya ang Russia. Baka di lang durugin, tunawin na. Kasi ang Amerika, ito may pinakamalakas na bomba sa buong mundo. Ayan ang sinasabi ang mga ibig sabihin ni Donald Trump, no? Kasi nga, ang kukulit talaga, no? Ang kukulit nitong mga bansa na to, no? Na China, Russia, North Korea. So talagang sinasabihan na nga sila na tumigil na. Anong ginagawa na? Patuloy pa silang nangungulit. Parang mga vocals pa. Ay nako. O sige, diretso pa natin. But it didn't work out that way. It was supposed to be just a quick little skirmish. It's not making Russia look good. It's making them look bad. Would never have started if I were president. This was a war that should have never happened. It shows you what leadership is, what bad leadership can do to a country. Look what happened to the United States. And look where we are right now in just a short period of time. The only question now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful. Let us uphold our sacred duty to our people and to our citizens. Let us protect their borders, ensure their safety, preserve their cultures, treasure, and traditions, and fight for their precious dreams and their cherished freedoms. And in friendship and really a beautiful vision, let us all work together to build a bright, beautiful planet, a planet that we all share, a planet of peace and a world that is richer, better, and more beautiful than ever before. That can happen. It will happen. It will happen, and I hope it can happen and start right now, right at this moment. We'll turn it around. We're going to make our countries better, safer, more beautiful. We're going to take care of our people. Thank you very much. It's been an honor. God bless the nations of the world. Thank you very much. Bye. Okay, mga teka. Tingnan nyo naman napupuno din sila, no? Napuno na si Donald Trump sa sobrang kulit ng China at ng Russia. Kukulit nga talaga, no? Pinagsasabihan na sila na tumigil na. Bakit hindi pa sila tumitigil sa kabila ng mabait na pakiusap ni Donald Trump ng Amerika, ni Uncle Sam? Bakit naman hindi nila pinapakinggan? Ayun naman para sa buong mundo yung kapayapaan. Talagang medyo talagang may talagang may something to sa mga leader ng mga to, mga injek at mga Russia, no? May something. Alam niyo na yun kung ano something na yun. Ay nako, so talagang alam niyo naman si Uncle Sam, si Donald Trump, once na nagsalita yan,
sigurado yun, tunaw ang China at Russia. Matutunaw yata talaga yan. Sa lakas na kasi nga sabi ni Donald Trump, no, ang Amerika lang ang pinakamalakas na bomba sa buong mundo. So ibig sabihin yun siyempre talaga tutunawin yun, buburahin sa mapa. Nambubura ng mapa yung mga sandata ng Amerika. Pag yan pinakawalan na ni Uncle Sam, patay kayo China at Russia. Okay, no? So hanggang dito nila tayo mga kababayan, no? Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag nyo kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay? Nasa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking na i-upload pa. Okay, no? Maraming salamat.